Hindi pinalampas ng mga general si Pangulong Kuting Jr. matapos makumpirma ang pagkakasangkot nito sa mga sindikato sa bansa. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, ilang buwan nang nagsasagawa ng masusing imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga individual na sangkot sa malawakang operasyon ng sindikato. Matapos makakalap ng sapat na ebidensya, kinumpirma ng mga general na si Kuting mismo ang isa sa mga utak ng mga ilegal na aktibidad. Hindi nagdalawang isip ang mga general na ihayag ang kanilang natuklasan sa publiko at nananawagan sila na panagutin ng Pangulo sa ilalim ng batas. Anila walang sino man, maging ang pinakamataas na opisyal ng bansa, ang dapat makatakas sa pananagutan kapag napatunayang ang pagkakasangkot sa krimen. Sa ngayon patuloy na umuusad ang imbestigasyon at inaasahan ng publiko na magkakaroon ng malinaw na resolusyon sa usaping ito. Tiniyak ng mga general na hindi nila titigilan ang laban para sa katarungan at hustisya. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kontrolin na lang talaga ni Bato yung yung time na allocated sa isang tao. And then gusto pa natin madinig yung kung ano yung binigay na papel na dokumento ni sino yun? Santiago. Si Picoy, no, Picoy Santiago. Gusto natin malaman 'yon. Paninira rin siguro 'yon o whatever. Gusto natin malaman 'yon. Okay. So, balik tayo sa question. Naniniwala ba kayo na yung so far, si BBM ba ay tumira ng droga? Tumira ng cocaine? Ano tawag doon? Suminghot ng cocaine. Sa amin, ang sagot namin, oo. Yun ang sa amin, honestly, oo. Kasi bakit naman all this ek-ek na yan? Bakit? Para sirain si BBM. Hindi pa presidente si BBM, nagsalita na si Duterte. Meron isang presidential candidate dyan. Bangag. Meron isang presidential candidate dyan na hindi na baka iboto nyo, anak ng mayaman, etc. Nagdodroga. Di tayo nakinig Nagpabudol tayo Yun yung nangyari. Yun yung observation, no? Singit ko na rin. Observation, pagka nagsasalita siya, basta may binabasa, magaling. Pero pagka on his own, wala siyang binabasa, bawel speech, no? Bawel speech. Yun, ganun. Nauutal yung ganun ba. So doon mo makikita na hindi siya makakasalita ng maayos kung walang binabasa. Ba't di natin napansin yun? Nung eleksyon, nung kampanya, no? Hindi napansin yun. Ngayong presidente na siya, Kitang-kita yung mga interview na, saka nung, ko nga yun anong klase kang commander-in-chief, bad naman yun. Mga advisor, sabihan nyo, BBM, kung magsasalita ka sa harapan ng AFP, Air Force, and then Army, o kaya Philippine Coast Guard, o kaya PNP, kahit anong MUP, no? Armed Services, yung Armed Forces at PNP, yung main. Wag mo nang basahin. Salita ka eye to eye contact ka sa mga audience mo. Tapos nun, you talk to them through the heart. Yung galing talaga sa sarili mo, hindi yung binabasa mo. Kasi pagka binabasa mo,
hindi ka sa ano eh, hindi ka totoong tao ang dating. Yung ang ano mo para kang oh, babay na, babay, bababa na ako. Bigat mo. Ang dating para kang ano ba, skimming. May sinasabi ka kasi may binabasa ka, pinagandaan yun. Malay ng Armed Forces o ng PNP kung left, right ang ganyan, may ibang gumawa. Kung sinong gumawa. Iba yung ikaw mismo, nagsasalita ka, parang si Duterte. Mga huhugutan pa eh, no? May joke-joke pa siya eh. Mas matatawa. And pagka natatawa kasi yung audience mo, in this case, yung armed forces mo, natatawa, you are bridging yung how do I say it? Na-eliminate yung barrier, no? Commander-in-chief ako, kayo, sundalo, yung ganun ba? Nawala, you become co-equal. Pilipino sa Pilipino. Commander sa subordinate, pero pare-pares tayo, sundalo. Yung ganun bandating. You are perceived as honest as you are. You are perceived as a true commander. Hindi yung binabasa mo. Kasi pagka binabasa mo, ang dating, hindi ka totoong tao. No? Nasabi ko lang yun, ha? BBM. Mga advisor, hindi ako nagpapapansin para maging advisor mo. Hindi ako papasok sa iyo. Yoko sa iyo. Ano eh, sinasabi ko lang para hindi ka naman mukhang tanga, mukhang ek-ek eh, mukhang tamukyo ka, salita-salita ka, paluting, mga ganun, salita-salitang ganun, pabola-bola ka pang ganan. Pero, siyempre, yung pakiramdam ng mga sundalo ko dati, nararamdaman ko yung inisip ng mga sundalo, gago to, binobola tayo, gago, bangag, ganun ba? You have to connect sa mga sundalo. You have to connect. Because kakailanganin mo yung kanilang loyalty. Kakailanganin mo yung kanilang truthfulness. Eh, mga banat mo, babasa-basahin mo na depend the Constitution. Di ba? Yung you are going to face, ano yun? Yung dating tough security mga decisions. So, pangit eh. Pagka galing sa lip service eh, pangit. Ganti galing sa puso, mata sa mata, out of the blue, galing sa puso mo talaga, at may adlib ka, pa-joke-joke ka pa, hindi yung serious palagi, serious. Hindi ka kinakailangan ma-perceive lagi na serious. Hindi ka kinakailangan ma-perceive na presidente ka, commander-in-chief ka, para dumating yung respeto ng sundalo, no? Kinakailangan ang una mong koneksyon sa tao, excuse me, ang una mong koneksyon sa tao, sa mga sundalo, at saka sa taong bayan, totoo kang tao. Okay? So, you improve some more. BBM, hanggang June 30. Hanggang June 30. Lapit na, oh. May na ngayon, May 17. Lapit na. May 20 na sa sa Monday. So, balik ako sa tanong. Naniniwala ba kayo? Kasi pwede, sagutin nyo na, mag-comment kayo, tapos babay na ako. Ako, ang tingin ko, meron eh. Posible eh. Bakit? Bakit hindi 1990? Natanggal sila. This comes to mind, bakit ang kulit-kulit ni JM? Ba't ang kulit mo, JM? Hayop ka, JM. Don't get me wrong, mga tao. Nag-aano lang ako, rhetorical, Hayop ka, JM. Bakit ang kulit mo ng 2012? March 2012. Bakit ba pinagpipilitan mo? Ba't hindi 1990? Naalis yan sa Malacanang, 1986. Oh, nakabalik dito, 1989 ba? 89. Oh, bakit hindi 1990? 2001, 2010. Nasa, na siya, sitting senator na siya, 2010.
2010 hanggang 2016. Sitting senator siya. Kasi 2016, tumakbo siyang BP. Tapos, natalo. Tapos, sino ba yung nagsasabi na, uy, ayan na naman kayo. Kung kailan ako nagbablog, maingay. Bakit 2012? Ano meron sa 2012? Bakit pinagpipilitan ni JM yung 2012? Bakit hindi 2016, 2017, 2018, 2021? Sabi nga ni Digong nung kumpanya, merong record na nagtitake ng droga. And probably, we will never know because unless na former President Duterte say it sa mismong Maysog rally, kung ano ba yung circumstances, bakit niya nasabi yon? Si BBM ay nagdodroga. He was referring to BBM, allegedly. So, ano yun? Bakit 2012? Bakit pinagpipilitan? Siyempre, sagutin ko rin yun. Quiet. Siyempre, ang sagot doon, kasi sabi ni JM, bakit? Ano bang meron sa 2012? Kasi merong forward na confidential informant na siyang dinepose ni JM as the PIDEA agent at that time. So, kinuhanan niya ng testimonya. And just so happen, itong confidential informant, nakapagpakita ng picture, 5 picture. Okay. So, kung sasabihin mo, nakatang isip ni JM, ang galing naman ni JM magkatang isip. Pero yun nga, bakit 2012? Bakit hindi 2016, 2013, 2010, 1990s, a long time ago? Kasi meron pa naman nagsasabi, allegedly, na kasi nung nasa Rolling Stones pa siya, nakipagbiyahe-biyahe siya, nung nag-aaral pa siya sa London, jamming. Sumama siya, and then may nagsasabi na nagtitake din. Ipag-inuman siguro, o whatever. Kaya hindi natin alam. Yung iba naman sa atin, nakaranas naman ng marijuana man lang siguro. Iba, inom-inom lang talaga. But yung droga talaga, yung rich man's drugs, no? Yung cocaine, ibang usapan yon. In fact, sa batas nga natin, any drug ang masama dyan, yung mga may hirapan nangyayari. Pero tong may kaya, hindi map. So, bakit 2012? Bakit bakit hindi naisip ni Morales 1990s kung ilan pa? At saka, bakit isang date lang? Bakit 2012 lang? Because ang akin, yung sinasabi ni JM, ni ex-PIDEA agent Morales, no? Ni Jojo Morales. Specific yung date kasi specific yung pagpunta ng confidential informant na yun yung time na pumunta siya at nakuhanan siya ng statement. Kaya nga mahalaga kung sino man ang may hawak ng mga ebidensya, ilabas ninyo. Huwag nyo nang pitchi-pitchihin at baka pagka tinerminate yung Senate hearing at kung may nangyari pa kay JM, no? Hindi ninyo hawak yung schedule ng Senado, hindi niyo hawak yung schedule ng lahat ng tao. Wag na yung meron ba kayong grand plan? Wag na. Ilabas niyo lahat para doon nakapokus yung at yun yung magdedetermine kung masusundan pa. Ang punto, nakalabas na lahat. Kasi dalawa lang yung lumabas na document
Kasama yung sa blue folder. Yung blue folder, sinabi na nga nasa testimonya na, it was admitted na sa testimonya ni JM, na yung blue folder, meron pang, nandun yung testimonya na notarized, nandun yung mga picture, magkakasama lahat yon. So, alangan naman, hindi nakuha yung lahat na yon. Sinasabi na nga, meron parang admittance ba ang tawag doon, na minail kay Maharlika. Or doon ka nagjo-joke-joke lang, di natin alam. So, ang panawagan ko, litaw nyo na, pakilitaw, no? Wala nang, because napakadelikado na sitwasyon, no? Nasa ano na tayo, kung ano ba maganda. Yung World War II, para tayong nasa Battle of the Bulge. Nandun tayo ngayon, Battle of the Bulge, no? Nag-invade ang Allies, Normandy, no? Ayun na, invade. Pasok, nakapasok sila. Naka-bring in sila ng sandamakal ng tao, tsaka equipment, material to sustain yung advance ng Allied forces. So nandun sila ngayon, may linya sila, and then nag-decide si Hitler nag-decide, upakan natin, nag-commit na siya. On a specific date, December, pinasok nila yung kanilang, kinumit yung kanilang reserves. No? Mga Panzer Divisions nila. 6 yata yun. 6 Panzer Division na may mga magagaling, na may tawag dito, experience sa Russian front, no? So, pinasok nila yung pumasok at nakapasok. Ang laki nung advances nila kasi nagulat ang Allies. Nandun tayo ngayon. Yung analogy, no, nandun tayo ngayon. Kasi habang nagse-Senate hearing, ayan na, sinimulan ng mga puting ahas, no? Expose, kaliwa kanan. Baka ngayon, simula pa last year yun, Simula pa last year, kung pinapanood mo lang yung mga nangyayari sa Pilipinas. Tapos kaliwa kanan, merong pang PCSO, merong Resolution 10, merong yung mga ganun ba, lahat ng, pati yung mga assignment ng mga official sa armed forces, no? Pati yung yung sa sinasabing extraction sa Turkey, etc., no? So, pati yung tsa-tsa, everything. So, lahat yung binatikos ng tao. Yan, batikos. So, parang nag-Normandy invasion, nakapasok. And ngayon, nandun tayo sa Senate investigation. Ngayon, habang nagsa-Senate investigation, nakita nyo kung paano rumesbak. Nag-throw in sila ng kanilang mga senator na binibira ngayon may mga witness pa, no? Sinisiraan itong si JM. And then, gusto nang i-terminate yung investigation. Tapos nun, hanip yung sa SMNA, yung DCAR, nagurgur na yung account nila. And then, itong si Senator, nag-file ng kaso. No? Sabay-sabay. So, at sinasabayan pa ng ibang mga balita na para yung ating atensyon, malihis yung atensyon natin. So ngayon ang presyo nakibato. So, hindi dapat makapasok yung counter-offensive nila, no? Kasi may encircle lahat ng maisog, lahat ng lumalaban, lahat ng kakampi, lahat ng allies. May encircle. Ang gusto nila, makat off talaga, and then hanggang dun sa, anong port yun? Antwerp. Parang style Dunkirk. Na-cut off yung allied forces, and then naipit sila, wala yung supply line, yari ka. You cannot sustain the war without material and supplies, no? Pagka na-cut off ka sa supply line mo. In this case, pagka na-cut off yung
mga account ng inyong mga vlogger na pwedeng mangyari anytime, and then kasuhan isa-isa yung mga tao na allied forces. Good luck. Sige, hintay pa tayo. Hintayin niyo pa yung ano, yung air cover kasi hindi makapasok yung air cover noon eh. No? Hindi nakita sa reconnaissance yung nagtatago sa ilalim ng mga puno, yung reinforcement ng mga German, yung kanilang ano, pang counter strike, yung Panzer divisions ba. Kaya mali yung kung nakikita niyo yung importance na ilabas na yung lahat na ebidensya, ilabas nyo na lahat. Kasi kung hindi, mababattle of the balls tayo. Nagsisimula na nga eh. Nagsisimula na. Tapos papasok pa yung ICC na yan. Iniisa-isa eh. Tapos nun, masama lang pakiramdam ko. Instinctively, hindi tama yung nangyayari. No? Hindi tama. MUP! Relax lang, wala pa. Relax lang. Ano pa, popcorn pa rin, popcorn. Panoorin lang natin to, no? Yung AFP naman, tsaka yung PNP, mukhang, yung AP muna. Yung AFP, parang nagkakaroon ng bangayan sa AFP eh. Dahil dun sa nangyari na Chinese, ano na yan, ang tawag doon, yung new model na wiretapping, no? Mukhang nagkakano, 3-star, and then may mga nag-ano sa 3-star, sa Admiral, no? Vice Admiral, may nagsisimpatay sa kanya, kay Carlos, and then yung statement ng AFP, statement ng NSC, basta ako, statement ni Gibo. So, all parang protecting the president and then sacrificing, sorry yun ang dating eh, sacrificing your 3-star. No? Hindi doesn't sit well sa AFP. Kaya within the AFP, meron diyang ano, tapos itong si BBM, magsalita ka, binabasa mong ganyan, sira ulo. And then sasabihin mo, you will ask to perform, etc., etc. Yung magiging, parang loyalty check, ano? You do not do that nang magbabasa ka. You walk down dun sa, ano, and then mag-usap-usap kayo, kusapin mo, kamay-kamayan mo, tap their back, etc., etc. Nay, nako. From the heart, eye to eye, from the heart. Ganun ang commander, from the heart. Because you will need, dapat ma-maintain mo yung respeto ng tao. Pero kung nawala yung respeto, ang tingin sa iyo, bookish. Bookish. Walang alam. Yun ang, pagka inisip ng tao, wala kang pakialam sa amin. Matapos mo sabihin na, hindi tayo mag-water cannon, gago ka pala eh. Tapos gusto mo kami mag-perform, susunod kami sa iyo. When called for, ano ka? Hindi ka nga pumupunta sa mga patay eh. Nasa party ka eh. Oh, di ba? Hindi mo na binawi BBM yung ano mo, yung kakulang mo. Sino ba nag-advise sa iyo? Sino ba nag-advise? Sorry doon sa mga nag-advise, ano? Hindi ko hinahabol yung trabaho nyo. Wala akong pakialam sa trabaho nyo. Pero yung hindi tama yung ginagawa ng bossing nyo. Huwag kayong yes ng yes kasi kitang-kita na yung bossing ninyo ay hindi tama ang ginagawa. Huwag ka nagsasalita sa harap ng unit mo na binabasa mo. Yun yung advice, no? Gumamit ka na ng cue card kung hindi mo naintindihan. O kahit be honest with them. Sabi, hindi ko naintindihan to. Ano ba yan? Yung missile na yan. Ano ba yan? Yung unit nito? Anong pangalan ng unit nyo? Oh, sige nga. Ikaw. Sabihin mo nga, anong unit? Oh. No, walang magpapalakpakan dito. Sinabi unit ninyo. Ano ba klase kayong mga sundalo? Wala kayong ano sa unit ninyo? Yung ganong adlib sana. Pero mahina eh. Mahina ka talaga. Nung kwento nga ni Colonel Metran na pinakilala siya sa iyo o ikaw sa kanya. Yan din ha.
Oh. walang walang ni no? Walang ano eh. Wala talaga yung bata mo, Colonel Samonte, sir. Magandang gabi. Yung bata mo, walang kulang sir kulang sa walking, no? Dapat yung pinadel eh. Dapat pinadel na para na tauhan eh. Para na hindi, pinakain dapat yan ng sandamakal na sili eh. Kulang sa ano, kulang sa romansa. Kaya he will never turn out to be a good commander-in-chief. That I can honestly say, no? Opinion ko yun. That I can honestly say. Kasi you do not feel yung kanyang concern sa tao. You do not feel. Binabasa mo lang eh. Ano nga, tapos nun eh, mabubulol pa minsan. Anyway, so, yun yung akin. Why 2012? Kasi may nag-forward. Kung inimbento yan ni ano, bakit isa lang? Kung inimbento ni JM, magaling tong hinayupak na to, professional liar to si JM, sabi ni BBM. Kayo mga sila Jinggoy, bakit kayo magtitiwala dyan? Convicted dyan, hindi pa nga convicted eh. Daming kaso niyan, etc. Bakit maniwala dyan? Magaling niyang gumawa ng kwento. Bakit nga 2012 lang ang kwento niya? Bakit 2012 lang, hindi 1990s, 2000 hanggang 2010? Bakit isa lang ang kwento niya, 2012? Pwede naman sanang dinagdagan niya. Magkukwento ka na rin lang eh. Magsisinungaling ka na rin lang, ba't hindi mo dinagdagan? Ginawa mo, may 2012, may 1990s, kung saan-saan ba? Kung saan-saan? Merong 2018, merong 2021. Kung gagawin mo ng kwento kasi gusto mong i-destabilize yung gobyerno, hayop ka talaga eh, JM. Wala kang... Ang bio-bio mo, magkukwento ka, isa lang ang kwento mo. Hindi mo ginawang 2021, 2019, meron 2015. Para ba full basis? Abay, habitual to. Talagang adik ito. Di ba? Kasi totoo yung mama. Totoo yung sinasabi. Bato, totoo si JM. Because isa lang yung kwento niya, 2012. Because yun lang yung time na may pumunta sa PIDEA para magbigay ng impormasyon. Yun lang yung pwedeng makuha na ng deposition, hindi ibang tao. Yun ang kwento, hindi ni JM, kwento nung tao. Kaya, isa lang. May natutulog na. Sabi sa akin, nadidinig daw ako ng kapitbahay. Sabi, oy, sorry. Hindi na ako magbubulong na lang ako. Magpa-plug ako, bubulong na lang ako. Kasi mahirap na, titinig ako. Nagigising sila. Very passionate daw ako para daw lagi akong may kaaway. Pero pagka tumatawa daw ako, para daw ako si Raulo. Mga galit na galit, biglang tawa. Ewan ko ba? Kasalanan mo yan, BBM. Kasalanan mo, BBM. Walang yan. Kung wala kang issue, nako. Yun yung totoo si JM. And I stand by JM. The man is telling a truth. Patayin nyo yan, he is still telling the truth. Patayin nyo yan, may mangyari dyan, patay kayo. Malacanang. Pagkay yan, kahit buhok man lang, ay walang buhok, kalbo. kahit buhok lang yan, balat lang yan, may lumabas na dugo, no? Saktan nyo yan, magagalit kami. Mangangalsada kami, and then you will face the Filipino people. Kaya, problemahin ninyo, Malacanang, na huwag madisgrasya yung tao na yan. Nako, kung sino man sa inyo ang nag-iisip ng masama, huwag na kayo mag-isip ng masama. Because you are certifying
your downfall if something happens to JM. It's a promise. Promise. Downfall ninyo pagka, ano yun? Fearless forecast. No? Manghula. Madam Auring. It will ensure your downfall if JM dies. Tomorrow, the next tomorrow, or Monday, or whatever. Yung action ninyo, nakasuhan si JM, that ensures the Filipino people na masasagot nila yung question ko. Naniniwala ba kayo na guilty si BBM o hindi? Bakit? Lahat ng ginagawa ninyo, leading the Filipino people to Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!